tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Isipin mo, katakot-takot na pagpapaalam ang sinabi ko kay Maynard. Ngayon, malaya na ako. Malaya ko nang matatagpuan ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Pag-ibig na hindi kayang ibigay ni Maynard dahil hindi ko naman siya mahal. Pero teka, malapit na ang oras ng flight ko. Hindi ko pa rin nakikita si Mr. Benaventura. Nasaan kaya siya? Olga? Oh, Mr. Benaventura, kayo pala. Kanina ka ba? Medyo, pero okay lang naman. Mr. Benaventura, nasa inyo na ba yung ticket ko? Kasi may problema eh. Bukas ko pa makukuha ang ticket mo. Paano ngayon yan? Wala akong alam na tutuluyan dito sa Maynila. Pero huwag kang mag-alala. May tirahan kami para sa mga katulad mo. Doon ka muna matutulog. Ha? Sige na. Sumakay ka na sa sasakyan ko. Dahil may mahalaga pa akong aasikasuhin. Talaga? Nakapag-video call na kayong dalawa ni Olga? Oo. Nako, mabuti ka pa. Nakita mo at nakausap mo na siya. Samantalang ako ng boyfriend niya. Hindi. Gusto ko nga tuloy magselos eh. Sira, bakit ka naman magsiselos? Pareho kaming babae nun. At para sabihin ko sa'yo, babaeng babae po ito, no? Lalaking ito, oo, nagsiselos daw. Joke lang naman. Parang mo kasi hindi mo ako kilala. Alam mo, nainggit lang siguro ako sa'yo. Dahil nagawa ka niyang tawagan samantalang akong boyfriend niya. Hindi man lang naisipang tawagan. Tulog ka pa siguro nang magka-free time siya. Alam mo naman na magkaiba ng oras natin at oras sa ibang bansa. Pero sabihin mo dyan sa best friend mo na ako lang mag-adjust ng oras. Kung kailangan na magpuyat ako sa gabi para komportable siya. Pag-video ko namin, gagawin ko. Makikita ko lang siya. Oo na, huwag ka na magtampo. Kararating lang kasi niya ng oras na yun eh. Malamang nag-a-adjust pa yun sa oras. Siyempre, inuuna niyang magiging trabaho niya doon. Ay, naku, siya naman kasi. Tigas ng ulo. Sinabi lang dito lang siya sa atin. Pinilit pa rin ang gusto niya. Samantalang pwede naman kaming mabuhay ng maganda dito sa Pilipinas. Pareho kaming may trabaho. Nakakalungkot talaga eh. Nako, namimiss mo siya, no? Ang mabuti pa. Halika't, samahan mo ako sa plaza. Nagsidatingan ng iba't ibang nagtitinda dahil nalalapit na ang town fiesta natin. Marami ka raw mapagpipilian doon. Talaga? Sige na nga. Para man kahit papano malibang ako. Sige na, pumasok ka na. Hotel, ito. Oo, maganda ba? Liga, pumasok na tayo para makapagpahinga na tayong pareho. Nakakapagod ang magbiyahe, no?
Sige na, pumasok ka na. O, sige, mauna na ako. Oh. Ay, sarap mahiga. Pagpagod ang katawan. Sige na, mahiga ka na rin para makapagpahiga ka na. Anong gagawin natin dito? Magpapahinga tayo dahil napagod tayo sa biyahe. Bakit dito tayo sa Hotel Dumiretso? Siyempre, para komportable tayong matulog. Kaya di ka na, nang makapagpahinga ka na rin. Ha? Saan ako hihiga? O, saan ba? Dito sa kama. Iisa lang naman ang kamang ito. Kailangan namang dyan ka sa sahig mahihiga. Huwag ka mag-alala. Maluwang naman ang kamang ito dahil king size ang kinuha kong kama. Kaya bukod sa malaki, malambot pa. Ano kaya kung kumuha ka na lang ng isa pang kwarto? Bakit? Ayaw mo ba dito? Ang ganda naman dito Malamig ng aircon. Tsaka tahimik. Hindi kasi ako sanay matulog ng may katabi, lalo na lalaki. Batang ito. Ano bang masama kung kasama mo ako sa kwartong to? Pagpalagay mo ng tatay mo ko at anak kita para hindi ka naasiwa na magkasama tayo. Matulog ka na kung gusto mong magpahinga. Dito muna ako sa sofa uupo. O, sige, ikaw ang bahala. At ako'y i-idlip muna habang hinihintay ko ang pagdating ng ticket mo. Saan ba manggagaling ang ticket ko? Saan pa di dun sa kumpanya na nag-hire sa'yo? Kaya wala kang dapat ipag-alala. Nakalimutan lang siguro na ipadala sa'yo ang ticket. Hindi ba lahat nire-schedule naman nila ang flight mo? Kaya maiga ka muna para makapagpahinga ka. Okay lang ako dito sa sofa. Hindi pa naman ako inaantok Sige, kung yan ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Basta ako, inalok ko ng higaan mo. Maiga ka lang kung aantukin ka na, ha? Oh, sarap talagang mahiga at matulog sa malambot na kama. Ang sarap ng tulog ng mamang ito. Napagod nga siya sa haba ng biyahe. Papaano kayang nangyari? At hindi na ipadala kaagad yung ticket ko. Ang sabi sa akin ng lalaking to, anytime ay ipapadala ang ticket ko sa pamamagitan ng email address ko. Pero nang check upin ko ang email ko, wala namang plane ticket at nakalimutan daw. Sana nga may padala na kaagad ang plane ticket ko at nang makaalis na ako dito sa Pilipinas. Oh, Maynard! Ikaw pala. Napasyal ka. Halika! Tuloy ka. Salamat. Oh, maupo ka. Salamat. Oh, anong atin? Musta ka na? Naligaw ka yata dito sa bahay. Wala lang. Gusto ko lang dalawin ka. Ha? Alam mo, wala kang magawa sa bahay. Bumalik silang lahat. Uncle ko, bumalik na sa Australia. Si Tay, bumalik na rin sa Laguna. Si Nene naman, namalengke. Nag-iisa ko kaya lalo ako nalulungkot. Naisipan ko tuloy na punta ka sa bahay ninyo. Dito. Buti lang nandito ka. Para naman kahit papano, makapagkwentuhan tayong dalawa at mawala yung lungkot ko.
Oh, mabuti naman na dumating na itong pagkain namin. Salamat ha. Olga? Olga, lumising ka na. Lumising ka na, Olga, para makakain ka muna ng hapunan tapos matulog ka ulit. Nakatulog pala ako. Nakahiga na pala ako dito sa kama. Nagbising ako na nakatulog ka na sa sofa, kaya kita binuhat at hinihiga dito sa kama. Mahimbing ang tulog mo. Palibhasa at napagod ka rin sa biyahe natin, kaya hindi kita ginising. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko. At maayos pa rin ang pagkakasuot ng damit ko. Wala kang ginawa sa akin ng lalaking to. Kung ano-ano tuloy ang naisip ko. Sige na, gumising ka na dyan para makakain ka muna. Tsaka ka matulog ulit dahil maghahating gabi na. Hindi na ako matutulog. Sa bagay, kahit pa paano nakatulog na ako. Hihintayin ko na lamang na mag-umaga. Ang mabuti pa, tatawagan ko si Fina at sasabihin kong na-stranded ako dito sa Maynila. Pero hindi ko sasabihin may kasama akong lalaki sa loob ng kwarto ng hotel na to. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama Ano ka ba? Naririto pa rin si Olga sa Pilipinas. Hindi pa siya nakakasakay ng eroplano. Oho, na-stranded daw siya sa Maynila dahil nakalimutan daw ipadala ang kanyang tiket. Ano ba namang kumpanya yung kumukuha ng serbisyo niya? Nakalimutang ipadala ang tiket. Paano yan? Saan daw siya tumuloy ngayon? Wala naman akong alam na kamag-anak namin sa Maynila . Nasa hotel daw nga siya. Doon raw muna sila pinatulog habang hinihintay ang plane ticket na ipapadala. Ay, sinabi mo ba kay Menard ang nangyari sa kanya? Hindi pa nga po Sasabihin ko pa lang po kay Maynard. Sige po, at pupuntahan ko pa siya sa kanila. Oh, salamat. Narito ka. Halika, pasok ka. Ano, may problema ba? Bakit biglang sumugod ka dito sa bahay? Wala naman. Pinapasabi lang ni Aling Mining ang tungkol sa nangyari kay Olga. Ha? Bakit? May nangyari ba kay Olga? Anong nangyari sa kanya? Alam mo bang naririto pa rin siya sa Pilipinas hanggang ngayon? Ano? Bakit napiki ba siya? Di naman, kaya lang, di raw pala na ipadala ang ticket niya. Kaya yun, hindi nakapunta sa bansang patutunguhan sana. Di mabuti kung ganon. Mabuti kung hindi siya natuloy. Anong hindi natuloy? Hinihintay nga niya ang ticket Kasi muling kumontak yung recruiter ng kumpanya na ina-applyan. At sinabi na ipapadala pa raw ang ticket. Ang mabuti pa, sabihin mo sa kanya na umuwi na siya dito sa barangay natin para makasal na kami. Maliwanag na. Anong oras na kaya? Oh, mag-aalas 9 na pala ng umaga.
At tulog pa itong si Mr. Benaventura. Mabuti pa siya at nakatulog. Nabawi na niya ang puyat nung nagdaang gabi. Samantalang ako, pangalawang gabi na, hindi pa rin ako makakatulog ng maayos. Oh, Olga, gising ka na pala. Hindi ka na ba natulog sa sofa? Oo, Ikaw talaga, pinapahirapan mo pang sarili mo, kayong lambot-lambot nitong kama. Mr. Benaventura, mga anong oras kaya bago maipadala ang plane ticket ko? Hindi ko alam eh. Nasaan ba yung cellphone ko? Tatawagan ko ng kumpanya. Wala yatang signal dito sa loob ah. Teka nga't lalabas ako. Baka sakaling may signal sa labas. Dito ka lang ha, at lalabas muna ako. Tatawagan ko lamang yung contact ko sa kumpanyang yon. Lumabas na si Mr. Buenaventura para tawagan yung kumpanyang nag-hire sa akin. Sana naman naipadala na yung ticket ko para makaalis na ako dito sa Pilipinas at na makapagtrabaho na ako sa ibang bansa. Ako, tiyak na matutuwa kasi babalita ko sa'yo, Olga. Ha? Nagkausap na kami ng HR at naipadala na raw yung plane ticket mo. Nagkaroon lang siguro ng mga barya sa delivery, pero naipadala na lang. Talaga po? Oo. Ito nga't aalis ako at pupuntan ko yung travel agent. At i-check ko, baka naroon na yun. Naku, sana naman naipadala na yung ticket ko para makaalis na ako dito sa Pilipinas. O, paano? Dito ka lang sandali ha, at kukunin ko ng plane ticket mo. Sige po, mag-ingat po kayo. Okay, salamat. Ayun na si Mr. Benaventura. Babalik siya sa travel agent para i-check kung naroon nga ang plane ticket ko. Sana nga makuha na niya at nang makaalis na ako dito sa hotel na to. Ayan, naayos ko na ulit ang mga damit ko sa bag ko. Naku, mabuti na lang at naipadala na ang ticket ko. Olga? Oh, hawak ko ng plane ticket mo. Ang mabuti pa, kumain ka muna bago tayo bumalik sa airport para hindi tayo gutumin doon. O ito, may mga dala akong pagkain at juice at tubig. Namili ka. Ay, naku, bumili pa ho kayo ng pagkain sa labas. Hindi ho ba dinideliver dito yung pagkain? Oo, pero baka hindi na natin mahintay. Kasi aalis na tayo sa hotel na to. Talaga ho! Oo, kaya kumain ka muna bago ka umalis sa hotel na ito. Dahil baka hindi ka na makakain pag naroon ka na sa waiting area. Wala nang food court sa mismong waiting area, papasok ng aeroplano. Kaya kumain ka muna bago tayo umalis sa hotel na to. Ganun po ba? Oo, mamili ka na lang dyan. May burger, may siopaw at may rice at chicken. Mamili ka dyan at magpakabusog ka. Ito rin ang juice kung ayaw mo ng tubig. Sige po, iti-take out ko kung ganun ang hindi ko makain para may makain ako sa loob ng eroplano. Nasaan ba ako? Nakatulog yata ako. Kumain lang ako at uminom ng mga pagkain dala ni Mr. Benaventura. Biglang nakaramdam ako ng pagkahilo at hanggang ngayon
Nahihilo pa rin ako. Naku, kailangan bumangon pala ako dahil babalik pa kami sa airport. Teka, bakit ako naririto sa kama? At katabi ko sa kamang ito ang lalaki ito. At wala akong saplot sa katawan. Hindi! Hindi! Nag-isa ka lang. Anong buhay ang naghihintay kay Olga? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.